Sa 6 na taong riding journey ko, may isang bagay akong napagtanto na mas masarap palang magmotor kung marami kang kasama. Iba kasi ang pakiramdam kapag ganon dahil mas nagiging masaya ang biyahe mo kung nandyan ang buong tropa. Katunayan nga niyan, may nasalihan akong grupo ngayon at sila nga pala ang Bistay. Madami na rin kami dito kaya mas nag-e-enjoy talaga ako tuwing may rides ako na kasama sila. Actually, papunta nga pala kami ngayon sa Shell Silang para tumambay. Halo-halo nga pala ang mga motor namin dito, kumbaga parang chapsuy, mapa large or small displacement ay welcome na welcome sa grupo. Pero majority nga sa amin puro naka sports bike, siguro nagkataon lang din na puro ganoong motor ang hilig namin. Kaya napasali na nga rin ako dito kasi sports din ang mga motor ko, and bukod dun magkakalugar nga lang din kami. Bali hinihintay nga lang namin dumating yung iba. Sa tansya ko nasa 20 motor yung dadalo ngayon. Actually may mga lady rider din kami sa grupo na mga naka sports bike din. Yun, buti dumating yung isang tropa kong naka 450 SR. Napaka-pogi din talaga ng motor na to, sobrang sharp ng disenyo. Mamaya lang for sure mapupuno na naman ang parking na to pag dumating na yung iba. Minsan talaga pagkasama ang buong tropa parang bumibilis ang oras mo dahil libang na libang kang kakwentuhan sila. At sa sobrang pagkalibang di namin namalayan na nandyan na pala yung iba. May mga dumagdag pa nga sa lineup natin na R1, Z2S at Sigma. Niyabangan pa nga ako netong tropa ko na to dahil bago daw ang kanyang kadena. Naks naman, naka gold chain pa. Baka pwedeng isanlayan. Nakakatuwa nga yung color scheme ng mga motor namin, puro red at black. Kaya buti na lang dumating na tong isang tropa ko na naka Ninja 400 para naman may pambasag sa kulay. Sabi nga nila kung sino pa daw yung hindi mo kadugo, sila pa daw yung pamilya ang turing sa'yo, at mukhang maniniwala na rin ako sa kasabihan na to dahil ganitong ganito ang turingan namin sa grupo, parang magkakapatid lang na may pare-parehas na hilig sa buhay, at yon ay ang magmotor lang. Bawat isa sa amin iba-iba ang propesyon, may teacher, may IT, may negosyante, may HR, security guard, accountant. Pero pag motor na ang pinag-uusapan, nagiging isa lang ang utak namin. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit magkakasundo kaming lahat. Kaso lang mukhang may masamang pangitain akong natatanaw. Every time kasi na may nakikita akong nagpupunas at nagpapakintab ng motor, umuulan. Diyos ko, wag naman sana. Tara guys, gear up na tayo dahil kumpleto na ang grupo. Alam nyo, iba din talaga yung adrenaline na nararamdaman ko kapag sabay-sabay nang humihiyaw yung mga motor namin. Alam mo yung pakiramdam na naiihi at natatai ka na hindi mo maintindihan? Ganon ang excitement na nafe-feel ko tuwing umaandar na kami ng sabay-sabay. Sa dami ng grupo na nakasalumuha ko, eto palang Bistay ang maituturing ko sa pinakamasayang grupo. Convoy lang kami kung gumalaw, walang nagpapaligsahan kung sino ang pinakamabilis dahil ang importante ay makarating kami sa pupuntahan namin ng ligtas at sabay-sabay. Kung may maiwan mang isa sa grupo, nagbabagal kami para makasunod pa rin ang bawat isa. Kaya nga kahit naka big bike ako, malimit lang akong nasa likod para masabayan ko sila. Kaya nga madalas din akong nahuhuli. Bali huminto muna kami dito saglit sa Caltex para magpagas. Nagpakarga na nga rin ako para makasigurado na hindi tumirik tong si Toothless. Medyo mahirap din kasi siyang tansyahin dahil wala siyang fuel gauge. Sa totoo lang, hindi na ata ito basta simpleng rider group dahil parang pamilya na ang turingan namin sa isa't isa. Wala kaming leader o kahit na sino man na mas mataas sa amin dahil pantay-pantay lang ang turingan namin sa bawat isa. Actually, gusto lang namin na mag-rides ng sama-sama. Yun lang yun. So far guys, nakarating din kami ng oras at nasa ligtas. Actually, may ibang grupo din na makikipag-meet sa amin ngayong araw na to. Kaso gabi na. Heto at halos complete attendance na naman kami. Ipapark na nga muna natin itong si Toothless dahil mukhang paparating na ang ulan. O diba guys, sabi sa inyo pag may nakikita akong nagpupunas at nagpapakintab ng motor umuulan? Ako na yata si Nostradamus. Kasalanan nga to ni Papa Jo, naglinis pa kasi ng motor kanina. De, joke lang, siguro nagkataon lang ang pangyayari na to. Actually, pag may special occasion, pinipilit talaga namin na lagi kaming kompleto para makita ng ibang grupo kung paano kami gumalaw. Hanggat maaari kapag may lakad yung isa, talagang sinasamahan namin siya para ipakita yung buong suporta sa bawat miyembro. Eto nga pala yung mga motor ng kagrupo ko. May naka Z2S, GPR 250, meron din naka R1, Ninja 400, Sigma, may mga tropa din ako na naka 450 SR, at syempre hindi din magpapahuli ang Toothless ko. Ganito lang lagi kami pagdating sa meeting place, nagkukwentuhan lang sa mga nangyari kanina habang papunta kami. Ang pinaka naging problema nga lang namin kanina ay yung matinding traffic bago magmaguyam. Hindi na kami dumaan sa dabilan kasi may mga lady riders kaming kasama, puro korbada kasi ang kalsada doon. O siya, bago pa kami abutan ng malakas na ulan, sisilong na muna kami sa loob. Buti na lang may magbabantay ng mga motor namin dito. Paalis na nga kami sa parking nang biglang may humabol pa. Solid talaga tong si JC, pagka-out sa work pinilit pa rin niya makahabol sa grupo. Kung matatandaan nyo, siya nga pala yung tropa ko na kumuha ng 450 SRS. Alam nyo na kapag bago ang motor, sabik pa yan sa rides. Hehe.
Nagilamos nga muna ako saglit dito dahil puro gabok na yung mga mata ko. Lagi kasing naka-open yung helmet ko, kaya kung minsan madalas din ako napupuwing. Tinted kasi yung lens ng helmet ko kaya mahirap talaga makakita sa gabi, kaya binubuksan ko na lang ito. Inabutan na nga tayo ng gutom, kaya eto, bobogchi muna tayo dito sa Gedli. Mas masarap din pala pumutrip pagkasama ang buong tropa. Mas masarap kasi yung ganito dahil may kausap at kakwentuhan ka, na kung minsan nauuwi pa sa asaran at kulitan, kaya naman sa ganung paraan mas nakikilala pa namin ang bawat isa. Kaya nga malalapit na lugar na lang ang pinupuntahan namin kasi para hindi na nauubos yung oras kakabiyahe, lalo na kung malayo pa. Imbis na nagbabanding na sana kami, inuubos pa namin yung panahon sa travel, kaya mas nakakapagod din, di ba? Kaya hanggat maaari, puro short distance na ride lang ang ginagawa ng grupo. Kumbaga, puro kwentuhan na may konting rides dahil yun naman talaga ang mahalaga, ang makasama ang bawat isa. Habang nasa kasarapan kami na kwentuhan, may masamang balita nga ang dumating sa amin dahil isa sa kagrupo ko ang sumemplang. Ang hirap talaga pagbasa ang kalsada, takaw dulas ito. Hindi ko na lang siya ipapakita para na rin sa kanyang privacy dahil katulad ni JC, humabol lang din siya. Ganun talaga ang buhay motorista, kakambal na rin talaga nito ang semplang. Kahit nga nag-iingat ka pa, kung babanggain ka naman, wala ka pa rin magagawa. Thankful pa rin ako dahil wala naman nangyaring masama sa tropa ko. Based sa assessment ko sa kanyang motor, hindi naman malala yung natamo nitong damage dahil meron lang itong konting gasgas sa left side niya. Hindi rin nabasag ang flarings nito kaya konting repaint lang ang kakailanganin niya. Minsan pag nabibitin pa sa tambike ang buong grupo, naghahanap pa kami ng second venue na tatambayan. Since nasa silang na kami, siguradong Tagaytay na ang babagsakan namin nito. Bali nagpapatila na lang kami ng ulan dahil maya-maya lang ay magpapakap na rin kami. Kawawa na naman yung motor ko, nabasa na naman ng ulan. Alagang-alaga ko pa naman tong si Toothless. Hanggat maaari hindi ko siya pinapaarawan at binababad sa ulan kasi yun naman talaga ang kalaban ng ating mga motor dahil eto yung malakas makasira. Pero wala tayong magagawa dahil may mga bagay tayo na hindi maiiwasan, kaya nga kahit rain or shine, the show must go on pa rin. Eto nga minsan yung nakakainis sa panahon, yung tipong paalis ka na sana bigla naman ulit bubuhos ang ulan, pero wala na kaming magagawa kundi ang suungin ito para makamove on na kami sa next venue. Pag naulan, medyo bumababa nga ang confidence ko sa pagmumotor dahil prone sa dulas ang kalsada. Kapag ganito, may tendency talaga na ma-outbalance ka pag may biglang obstruction sa harap mo, kaya doble ingat talaga ang kailangan. Pero sa awa naman ng Diyos, kompleto at safe kaming nakarating dito sa Tagaytay. Eto nga't nagchichill at nagpapatuyo muna kami dito sa Cafe Moto. Nakakatawa nga pagmasdan yung mga motor namin dahil ang ganda ng pagkakasalansan nito, talagang sunod-sunod at nakahilera ng maayos. Siguro pag tinulak ko tong nasa dulo, magdo-domino effect talaga siya. Hehe, joke lang. May naispatan pa nga kami dito sa loob na ZX6R na naka for sale. Ang linis ng forma niya, pure green ang kulay at wala masyadong decals. At syempre, hindi makukumpleto ang buong rides namin kung wala kaming group picture. At least sa pamamagitan ng letrato na to, mapoprosen namin yung masayang experience at alaala na nangyari ngayon sa buong maghapon. After ng mahabang pagsasama at kwentuhan, napagpasyahan na nga ng buong grupo na mag-gear up na dahil yung iba sa amin ay may pasok pa bukas. Isa pa, medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kailangan na naming bumiyahe. Kahit naging maulan, sobrang naging solid pa rin ang tambike namin. Dun ko na-realize na hindi mo naman pala kailangan magkaroon ng big bike, fame, branded na motor o maging mayaman para magkaroon ng ganitong klaseng grupo. Isa lang talaga ang kailangan mong baunin at yon ang pakikisama. Guys, kung umabot kayo sa bandang huli ng video na to, nagpapasalamat ako dahil sinamahan nyo kami sa rides namin. Hopefully, marami pa kaming rides na pagsasamahan. Anong malay mo pag dumating ang araw na yon, kasama ka na rin doon. So paano? Hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang sa next vlog.